Sa pabago-bagong henerasyon, pera na ang pinakamabilis na solusyon sa lahat ng transaksyon natin ngayon. Pero dapat maging wais ka. Marami ka bang narinig patungkol sa investment? Marami ka na rin bang nakapagsabi sa'yo na mag-invest ka? O alam mo na at nagpaplano ka pero nagdadalawang isip ka pa? Ayon sa pagsusuri, marami sa ating mga mamayang Pilipino ang mas inuunang mga material na bagay na madaling makapagbibigay kasiyahan sa kanila pero mas pinipili pa rin ng ibang mag-ipon sa bangko para sa future nila at yun ang tama. Dahil sa makabagong teknolohiya, marami na rin ang nagsisilabasang social media. Andyan ang Twitter, Facebook, ibang site, iba't ibang uri ng apps at iba pa. Para mas madali na lang malaman ang labas-pasok ng pera, anumang uri ng transaksyon patungkol sa investment, ngayon ang tanong, gaano na nga ba kalawak ang kaalaman mo patungkol sa investment? Yung may naiipon ka sa sinasahod mo. Ayun. Kung may napupunta yung pera mo na hindi saan yun? We've had investment sa mga international companies, kaya lang many times bumabagsak doon, nagpa-flop ito. So, pag nag-invest kasi it's a risk talaga. Kung hindi ka risk taker, it's not for you. Yan yung pag-iipon ng yung sa akin. Kailangan dapat talaga nag-i-invest. Kaya lang, sa panahon ngayon, wala pa tayong na-invest kasi nagpapaaral pa ako. Dalawa rin ang college ko, kagaya nyo rin. Hindi pa. Isang sasakyan, na-invest ko na. Tricycle. Business. Meron pero na bankrupt. Business. Bahay. Kaya rin ako nag-withdraw kasi inaabot ng baha. Panibagong apply. Kasi loan. Well, through bank. Ganito, may life insurance siya na may investment portion. Ibig sabihin nun, kuwari, nagbabayad ka ng insurance mo monthly, portion nun, pinapasok sa investment. Stocks. Yung money market, yung stocks, di ba alam yung stocks? Or bonds. Yung sa government, treasury bonds, bills. Yung bonds, mas safe yon. Yung stocks, risky. Diba? So, kung kuwari high risk ka, mas maraming papasok mo sa stocks. Siyempre, para hindi ka na mangupahan. Magkaroon ka ng sariling bahay dito sa Manila. Dito sa Manila kasi karamihan dito nangungupahan na. Kasi karamihan dito mga galing naman ng probinsya, mga lupain sa probinsya. Katulad ko sa lupain ko. Malawak ang lupain. Kasi sa akin, yun yung pinaka-best choice mo para mas ma-identify kung ano yung financial needs mo. Through interview, yung pag-gather mo na information, doon mo ma-identify kung ano yung needs niya. Kasi usually, yun yung pinaka-main source mo kung paano mo i-advise yung isang person kung ano yung dapat nababagay sa kanya pagdating sa financial management. Kasi doon tayo mag-focus. Yun yung number one. Hindi, kasi iba naman sa networking. Kung ako yung mag-aanyaya sa mga tao na bumili ng produkto, di kaya ay maging miyembro namin. Yes, kasi sa bawat financial institution, may certain transaction tayo na meron lang talaga yung nag-handle. So katulad nito, pag-investment, meron tayong fund manager na sila lang talaga ang nag-explain. Basic lang kasi ang kaya na-explain na nakabukasan. So, sa amin naka-base sa head office. Yung MTG namin, Asset and Wealth Management.
professional wealth manager. Yung kanina ka pina-explain ko, yung professional wealth manager namin assigned din sa head office. And then, on call naman siya. Pag tinawagan namin siya, pwedeng siya mag-explain sa client. Kasi on the investment side ng bangko namin, kami kasi sa branch, more on deposit side. And pag investment side na, meron kami AMPD na tinatawag. Bago ko naman kunin yung insurance, yung life insurance, pinaliwanag naman sa akin na mabuti ng agent kung ano yung sakop nito. Kasi usually sila yung may mga, kumbaga, yung experience nila. Masasabi mo na in many years, like for example, yung mga fund manager natin dyan is sobrang experience na sila. So, they know kung ano yung magandang investment. Rather, kasi minsan pag tayo as a person lang, kung ano lang minsan yung nalalaman natin from internet, which is hindi naman halos lahat yun talaga yung kailangan. So, better minsan naman mag-seek tayo ng advice from professional. Actually, mag-increase yun. Kasi karaniwan na ng tao ngayon, hindi na deposit ang pinag-uusapan. More on investment lang. So, tataas yun. Kasi pag sinabi ng investment, mas maganda kasi ikita doon sa totoo lang. Ang return ng investment doon mas mataas. Kaya, oo, I think tataas siya sa next na 5 Depende kung after 5 years, mag-i-invest ako sa ibang uri ng investment na kinakailangan ng professional wealth manager. Yes, kasi sa experience ko kasi as a financial advisor, nakikita ko na from young generation, nagsisimulan na siya. Unlike before kasi, ang people na kilala tayo as conservative. Nowadays, even a young generation, early 20s, nag-start na sila about investment. So, I believe in the next 5 years, mas tataas pa siya. Depende kung may makikilala kong mapagkakatiwalaan pagdating sa investment. Sa panahon natin ngayon, marami na rin mga Pilipino ang may alam tungkol sa investment. May experience man o wala pa. Alam nila ang iba't ibang uri ng pag-invest through cash and non-cash. May mga taong nag-i-invest at may mga hindi. Sa kabila nila ng walang source of investment at may iba namang natatakot na lamang sa risk nito. Halos pare-pareho lang ang layunin ng mga investors para sa benefits for future at ang iba naman ay ginagawa na ring source of income. Magkaiba naman ang pananaw ng mga investors, particular na ang nasa kumpanya at ang individual lamang. Ang nasa kumpanya ay mas gustong ipagkatiwala na lamang ang investment nila sa mga professional or expertise. Ang iba naman ay tiwala sa sariling kakayahan at kaalaman. Patunay lamang na mayroon ang bawat investors na sariling estratehiya tungkol sa usaping investment.